Bumulusok sa 60 pesos at 10 centavos ang palitan ng kada dolyar ngayong araw. Ang pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan. Matagal nang pababa ang halaga ng piso pero pinagrabe pa ng patuloy na gulo sa Middle East. Ang dagdag kalbaryo nito sa mga Pilipino sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa kasaysayan ngayon lang sumadsad sa ganito kababa ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara kanina ang palitan sa record low na 60 pesos at 10 centavos kada dolyar. May punto pa sa intraday trading na umabot ito sa 60 pesos and 40 centavos. Pababa na ang halaga ng piso mula pa noong Pebrero pero pinalala pa ng sumiklab ang gulo sa Middle East. Ayon kay Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis, inaasahan na raw nila na aabot talaga sa lagpas 60 pesos ang foreign exchange rate. Ang importante anya, hindi mabilisan ang pagbagsak ng piso at hindi ito lubhang makakaapekto sa inflation ngayon. What is important is that it doesn't come very fast, yung depreciation ng peso, and it doesn't create inflation. In this case, hindi siya mabilis, and I don't think it will create inflation. Noong Enero, sinabi ng Malacanang na ayaw sana ng Pangulo na umabot sa 60 pesos ang palitan sa dolyar. May kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makontrol ang paggalaw ng halaga ng piso sa pamagitan ng pagbili ng dolyar o pagbenta nito mula sa dollar reserve sa bansa para hindi masyadong sumipa ang forex. Pero sa isang pahayag, sinabi ng BSP na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaring makaapekto sa inflation. Hindi raw nito polisiya na may pako ang piso sa iisang level. Kapag mataas ang halaga ng dolyar, lamang ang pamilya ng mga OFW na tumatanggap ng dollar remittance, gaya ni Lola Shoni na may anak na nasa Amerika. Pero nang aming tanungin ang kanyang reaksyon sa balitang pumalo sa 60 pesos kada dolyar ang palitan ngayong araw. Hindi ako pabor doon sa 60. Gawa ng lahat ng bilihin ay tumataas. Siyempre, kami mga nanay naapektuhan dahil mga bilihin, mahal. Kung ano man ang inilalaki ng kanyang natatanggap na remittance, baliwala at tila hindi makahabol sa bilisang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At bilang isang Pilipino, hindi raw niya maiwasang maisip ang iba na hindi naman tulad niyang may ganitong bentahe mula sa nakukuhang padala mula sa abroad. Walang kwenta. Mas maganda pa kung ibaba na lang para bababa din ang mga bilihin. Nakakaawa yung mahirap na, lalong naghihirap. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Apektado ang ilang commuter sa nationwide transport strike ng ilang grupo. Kasunod ng walang prenong oil price hike at naunsyaming taas pasahe. Ilan sa kanila ang di tutol sa fare hike, pero umihingi rin ng solusyon sa epekto nito sa kanilang bulsa. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mel, nahirapang sumakay ang ilang mga pasahero dahil nga sa ikinasa na tigil pasada ng grupong Piston ngayong araw dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, dagdag pa dyan yung pagkadismaya nila dahil sa pagkakasuspinde ng fare hike o yung dagdag pasahe na inasahan nila na ipatutupad sana ngayong araw. Inabot ng siyam-siyam bago nakasakay ang ilang pasaherong papasok sa trabaho na nag-abang sa Philcoa sa Quezon City. Wala kasi silang makuha agad na jeep kaninang umaga. Mga ilang minuto na? Siguro mga 45 minutes na po. 45? Ano mong hinintay mo, jeep? Po, jeep. Pakubao. Pakubao po. Wala ba? Wala pa po. Nahirapan akong sumakay. Medyo kunti po. Medyo mahirap po. Si Samuel galing pang San Mateo, Rizal at dito sana sasakay ng jeep pa Cubao. Halos walang jeep na bumiyahe ko konti. Wala ring masakyan ang ilang mga pasahero sa E. Rodriguez Avenue ng lungsod. Kahit yung from Kamuning papunta sana rito, wala rin pong jeep eh. Maswerte dahil may libreng sakay ang Quezon City Hall. May ganyan din sa Baclaran, Parañaque. Sa assessment ng MMDA, naging normal naman ang trapiko at walang na-stranded na mga pasahero. Nagtigil pasada ang ilang mga jeepney bilang protesta sa di mapigilang taas presyo ng langis, kabilang ang kinakarga nilang diesel. Itong welgang ito ay pangkalahatan. Laban ng operator, laban ng driver, laban ng mananakay,
laban ng mamimili. Nationwide ang tigil pasada at may mga protesta rin sa iba't ibang probinsya. Sa kwenta ng piston, sa presyong 120 pesos kada litro sa ilang gasolinahan, ang jeepney na may average na konsumong 30 litro kada araw ay mamumuhunan ng 3,600 pesos. Mababawi sana yan ng piso hanggang 2 pisong dagdag pamasahe kahit papano, pero ipinagpaliban ng Pangulo ang fare hike ng mga jeepney, bus, TNVS at airport taxi. Sa 100 na pasahero namin, bali 100 piso lang po ang magiging karagdagan sa aming koleksyon. Ngayon binawi pa po. Magkano na po ang krudo ngayon? Sabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, suspendido yan hanggang wala silang pasabi. Para maisan kahit konting katiting yung paghihirap namin bilang tsuper. Kasi 100 plus na po yung diesel eh. Tapos biglang kakanselahin ng Pangulo. Bakit mo pa sinuspinde? Napakasama po ng loob namin noon. Ngayong araw din sana ang simula ng dagdag singil sa pamasahe sa mga pampasaherong sasakyan katulad ng mga jeepney. Piso yan sa mga tradisyonal at 2 sa mga modern jeepney, bagay na maintindihan naman daw ng ilang mga pasahero kung sakaling natuloy. Ito po yung epekto ng pag-postpone ng fare hike po nila. Apektado rin po ang mamamayan. Dapat bang itaas o hindi? Para po maging fair sa mga namamasada, I think dapat na rin naman. Nakakaawa rin naman po sila. Pero I think hindi lang naman din po yun yung dapat na gawing solusyon. Dapat po pangkalahatan yung solusyon. Tulad ng ano pa? Kasi po kapag tinaas natin yung pamasahe, apektado naman din po kaming mga mananakay, di po ba? Paano naman din po kami? So, dapat pa paano? Sweldo? Okay lang naman din po na itaas. Pero wag naman masyadong mataas sana. Yung kayang-kaya lang po. Piso okay lang? Opo, okay lang naman. Tulong na din po sa mga drivers. Sabi ng isang P2P bus operator, kailangan na talagang magtaas pamasahe dahil sa nagmamahal nilang gastos, pero wala naman aniyang magagawa at kailangan tumalima sa utos ng Pangulo. Sa ating mga motorista na magagawi dito sa Welcome Rotonda, sa mga oras ito ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko, pero may mga pagkakataon na magbabottleneck ng konti. Pero pagkatapos naman dito sa Bilog ay magdedire-diretso na kayo sa Maynila. Doon naman sa mga may pasok bukas, ang tanong, meron ba ulit na tigil pasada ang grupong piston? Sabi nila, meron ulit. So ihanda ng inyong mga sarili sa kakulangan ng mga sasakyan kung sakali. At sa Lunes naman ay yung ibang mga transport group ay nag-iisip rin na magkasa ng kanilang kilos protesta, Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Mga kapuso, walang takas sa pulisya ang lalaking wanted sa kasong attempted murder na nagtago sa Batangas. Ang naging susi para matuntun siya. Alamin sa eksklusibo kong pagtutok. Batay sa tip na natanggap ng mga pulis, isang lalaking pinaghahanap ng mga otoridad ang madalas daw lumalabas sa isang social media page kung saan ipinapalabas ang mga illegal na tupada. Nilinisan ko. Pati sa page ng mga motorsiklong ibinebenta. Sa post na ito, bagamat hindi kita maririnig ang boses niya. Oh, 200 daw, Sir Bingo. Kinaibigan siya online at chinat ng isang undercover policewoman. Itong suspect natin ay sigurista din. Kung ito ay totoo nga talaga yung itsura ng operatiba natin. Pero hindi raw agad bumigay ang target. Ang demand daw nito, meet up. Nagka-interest siya. Sa madaling salita, nagkaintindihan sila at nag-usap na magkakaroon ng meet-up. Sa kanilang pakikipagkita, dito na rin nahulog sa kamay ng mga alagad ng batas ang suspect na wanted sa kasong attempted murder. Nangyari rin po sa inuman, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Tapos umuwi po, kumuha ng patalim. Bumalik po sa biktima ay inundayan agad ng saksak. Malapalos. Mula sa Marikina, sa Alitagtag, Batangas, nagtago ang suspect na dooy trabahador sa isang sugarcane plantation. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Patuloy namin siyang sinusubok na makuna ng panig. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Panahon na! Panahon nang hawakan mo ang beep para gamitin sa MRT3 at LRT2. Simula Lunes kasi,
Tatapyasan ng kalahati ang singil sa mga tren bilang tulong sa mga commuter. Pero ang hirit ng isang mambabatas, baka kayang libre na lang. Nakatutok si Salima Refran. Sa gitna ng tuloy-tuloy na taas presyo sa langis at pagbawi ng Pangulo sa dagdag pasahe sa mga PUV, bawas pasahe naman ang handog ng MRT3 at LRT2. Simula sa Lunes, March 23, kalahati na lang ang babayaran ng mga pasahero sa MRT3 at LRT2. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, alinsunod ito sa utos ng Pangulo na pagaanin ang buhay ng mga commuter sa kabila ng epekto ng giyera sa Middle East. That's really very good news. Kaya ang nga po dapat noon pa natin inaayos yung public transport system natin. Siyempre nakakatuwa po, lalo na po sa aming mga estudyante, sobrang importante po talaga nun kasi kami, ang dami na po talaga naming gastusin. Masaya, yung mga tao na nangangailangan na minimum level is mas nakakatulong para sa kanila na mabawasan yung kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Ang MRT3 handa raw sa pagdami ng mga pasahero sa pagsisimula ng bawas pasahe sa Lunes. Nasa 450,000 hanggang 475,000 ang ridership araw-araw ng MRT3. Wala raw ilalabas na dagdag na budget para rito at bibilangin ang mga diskwento bilang revenue loss. Ang LRT1 na pinamamahalaan ng private company na Light Rail Manila Corporation o LRMC, wala pang opisyal na anunsyo kung magkakaroon rin ng bawas pasahe. Sabi ni Akbayan Representative Percy Sandanya, bagamat maganda ang diskwento sa pasahe, mas maganda raw sana kung gawing libre na ang pasahe sa mga tren. Hawak ang beep card pati mga placard, hinikayat ng grupong Akbayan Youth ang mga dumaraan sa labas ng MRT North Avenue Station na makiisa sa kanilang panawagang gawing libre ang pamasahe hindi lang sa MRT, LRT, pati sa bus. Sabi pa ni Sendanya, kung kaya raw magbigay ng diskwento, bakit hindi raw lubos-lubosin na? Malakihan niya may tutulong nito sa gastusin ng mga mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Inilahad ng isa sa 3 Pilipinong nabistong nag-espiya umano para sa China kung paano siya nirecruit para magbigay ng informasyon kaugnay sa Rotation and Resupply Mission o yung RORE ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sa kauna-una kanyang pagpapa-interview sa telebisyon, isiniwalat niya kung paano siya nakakuha ng informasyon mula sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Sa isang secure military facility, nakilala ko si alias Danny, isang sibilyan na may negosyo sa Palawan. Hindi sinabi kung ano ang tunay niyang pangalan at nakatakip rin ang kanyang muka. Pero isa siya sa 3 nabistong Pilipino na nag-iispiya daw para sa China. Hawak siya ngayon ng Armed Forces of the Philippines. Kwento ni Danny, na-contact siya ng kanyang foreign handler sa isang messaging app noong 2024 na nagpakilalang grupo ng mga journalist na nakabase sa US. Nagsimula sir dahil na-contact nila ako by internet. Kasi nag-post ako sir dun sa nag-a-apply ako sa job part-time. Then, nakuha nila ako dun, sir. Nag-contact sila sa akin. Bale, nauna sila mag-contact by WhatsApp. Dun kami nagsimula mag-usap. May pinapagawa silang mga ganito na simula nagtatanong-tanong kung ano yung mga kagamitan ng Philippine Coast Guard, ng Navy, which is ano naman sa internet available. So madali lang po yung mga napapagawa nila. Hindi naman mahirap para sa akin and kumikita rin ako. Lalong nagka-interest raw ang kanyang foreign handler nang magpanggap siyang miyembro ng Philippine Coast Guard. Taong 2024, binigyan siya ng cellphone kung saan idinadaan ang lahat na komunikasyon. Yes sir, yung cellphone lang sir. Cellphone na merong laman na games. Okay. Special games na kailangan ng code para mapasok ko yung mismong communication na andun sa games. Tapos yung communication na pwede kang tumawag, pwede kang mag-text o ano? Yes sir, pwedeng tumawag, pwedeng mag-text, pwedeng mag-send ng files. Tapos ikaw lang nakakabukas nun? Ako lang sir nakakabukas. Ano yun? By fingerprint? By code sir. Nang lumalim na ang impormasyong hinihingi, pumalit daw bilang handler si Peter na naghahanap ng impormasyon tungkol sa Rotation and Resupply Mission o RORE ng Philippine Navy sa West Philippine Sea.
lumaki rin daw ang bayad. Ayaw niya sabihin kung magkano pero abot daw ito sa 100,000 piso. Anong sinasabi naman itong mga unders mo pag nagbibigay? Bale sir, interesado lang sila sir sa rowing mission, sa visit ng ibang bansa sa Palawan. Yung mga ano sir, lalo na yung ASEAN, sir, yan sir yung mga interesado siya. So siyempre sir, hindi ko naman ano yun, na minsan di ko alam talaga yun. So dahil nga sa malaki nga yung ano, yung bibigay na pera, nagsimula na ako sir magkalkal ng mas malalim na impormasyon. Dahil dito, lumapit si Danis sa isang kaibigan na opisyal ng Philippine Coast Guard at palihim na kinuhanan ng impormasyon sa pamamagitan ng pag-access sa messaging app at email. Dahil sa tiwala niya sa akin sir, na nakuha ko yung account niya. Bali ang Android sir may dual messenger kasi. So pwede ka maglagay ng 2 account. Nakuha ko yung account niya, bali hawak ko yung cellphone niya para lumabas yung authentication, hindi niya makita. So dinidelete ko yun sir para di niya makita. So hawak mo yung cellphone niya? Yes sir. Hindi niya napansin na... Hindi niya sir napansin. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Danny at Peter nang banggain ng China Coast Guard ang BRP Cape Engaño sa Sabina Shoal. Ilang araw lang matapos magbigay siya ng schedule at detalye ng RORE mission. Sising-sisi raw si Danny sa nangyari kaya nasingil niya ang kanyang foreign handler. Para sa akin hindi yung coincidence sir. Kasi nabigay ko yung details ng RORE mission. Then binangga nila yung ano. Tapos malaking halaga pa yung ibinigay niya sa akin. Siyempre sir, kung iisipin mo sir, asa guilt yun sa kanya. Kasi hindi siya sir nagbibigay ng ganong halaga sa akin. Dahil nagalit ako, nagbigay siya. So hinala na ka. Tapos pumunta pa siya dito sir. Para pakalmahin si Danny, nakipagkita sa kanya si Peter noong December 2024. Ang inakala niyang Amerikano, mukha raw Asian. Nagpakilala raw itong Korean national na nakabase sa US. Yes sir. Kasi nung bago kami sir mag-meet ni Peter, sinabi niya sa akin na it's okay na makipag-meet daw ako kasi hindi lang daw ako yung mga high rank sa gobyerno na meet niya. Na parang ganun din. Yes sir. Na para mag-usap. So may iba siyang ka-meeting? Yes sir. December, no? 2025? Yes sir. Tama ba? December 2024 sir. June 2025, nahuli si Danny ng mga otoridad sa pamamagitan ng Insider Threat Program ng gobyerno para tuntunin ang mga security leaks. Ayon sa AFP, patuloy ang kanilang counter-intelligence operation para malaman kung sino-sino pang mga Pilipino ang maaring bahagi ng spy network. It doesn't mean pag may nailabas kami, yun lang ang alam namin. There are active cases ongoing as we speak right now that are designed, again, to unearth yung lawak ng network nila dito. Naglabas ng hotline ng AFP para sa mga tao kagaya ni Danny na maaring napasama o di kaya naiipit sa ganitong espionage operations. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Sasampahan ang reklamong kriminal at administratibo ng DILG sa Ombudsman ang 45 dati at kasalukuyang opisyal ng Bureau of Fire Protection. Kaugnay ito ng maanumalya manong pagbili ng mga fire truck mula 2018 hanggang 2024. Nakatutok si June Veneracion. Sa tuwing may sunog, karaniwan ng reklamo ang kakulangan ng truck ng bumbero ng Bureau of Fire Protection o BFP. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, kulang ng mahigit 1,100 na fire truck ang BFP. Noong nakarang taon nga, mahigit 100 na local government unit sa bansa ang walang truck ng bumbero. Pero ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, hindi raw sana ganito kalaki ang problema ngayon kung malinis lang sana ang mga kontrata ng BFP sa pagbili ng mga fire truck. Dahil sa corruption na ito, dahil sa overprice na ito, we could have bought an additional, I think, 400 trucks. Sa isinagawang investigasyon ng DILG, nadiskubre na tadtad daw ng anomalya ang pagbili ng BFP ng 350 fire trucks mula 2018 hanggang 2024. Noong 2014, halos 6 million lang ang 1,000 gallon na fire truck. Pero pagsapit ng 2024, bigla na lang daw sumipa ang presyo ng mahigit doble sa halos
15 million pesos. Hindi inflation na nagpataas ng presyo ng mga fire trucks. Korupsyon. Ang maanumalyang pagbili ng truck ng bumbero ang dahilan kaya magsasampa ang DILG ng reklamong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman laban sa 45 kasalukuyan at dating opisyal ng BFP. Nasa taas ng listahan ng mga magiging respondents ang tatlong dating BFP chief na sina Jesus Fernandez, Louis Puracan at Leonardo Banyago. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Damay din sa isasampang criminal at administrative complaint sa Office of the Ombudsman ang dalawang supplier ng mga fire truck na pinaburan daw ng BFP sa pamamagitan ng pagmanipula sa bidding. Even before procurement began, they already have a supplier in mind. The law requires that dapat all deliberations between the Bids and Awards Committee have to be recorded. Dito, there was a failure, a deliberate failure at that, to record deliberations at wala ring minutes. Hiling din ng DILG sa Ombudsman na ilagay sa preventive suspension ang mga opisyal na nasa active service pa. In our eyes, sa team na binuo ko, we think this is a slam dunk case. Makukulong lahat yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Inirekomenda ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel na limitahan na sa 50 piso kada kilo ang presyo ng imported rice. Kasunod yan ang pagmahal niya ng 5 piso kada kilo. Pati lokal na bigas nagmahal na rin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula 55 pesos, tumaas na ng 3 piso ang kada kilo ng well-milled rice sa pwesto ni Diana sa Poblacion Market sa Makati City. Pinasa na raw kasi sa kanila ng mga supplier ng bigas ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. May 58 pa po kami. Sa iba puro 60 na po mataas na. Konti lang naman po tinaas. Hindi katulad sa iba na may 70 na. Ang suki niyang si Leonora na may-ari ng karinderya, ilag na ipasa ang dagdag presyo sa kanin dahil baka lumipat sa iba ang mga customer. Pinabawasan namin ng takal ng kanin. Dahil nga mahal nga yung bigas 2.7 lang yung kuha ko dati, naging 3,200 na. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas na ng hanggang 3 piso ang presyo ng local rice kung ikukumpara noong March 9 o isang araw bago ipatupad ang mega oil price hike. Ang imported rice tumaas na hanggang 5 pesos per kilo. Inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magtakda ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice para hindi maapektuhan ang presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Ang landed cost lang ngayon 35 So kung plus 10 pesos yan sa merkado, meron nakita ang importer, trader, retailer, dapat 45 nga lang yan, to 48 nga. Dapat ang imported rice nasa 45 to 50 yan. Anything above that is tingin ko profiteering talaga and taking advantage. Ayon sa ilang rice retailers, malaking tulong rin daw kung maibebenta dito ang 48 pesos kada kilo na bigas na ibinebenta sa pakikipagtulungan ng Food Terminal Incorporated at Planters Products Incorporated. Maglalagay din po kami dito. Makabili rin naman ng makakayanang halaga yung mga nakapaligid dito sa palengke. Sa ngayon, 36 na pamilihan na ang nagbebenta ng murang bigas. Palalawigin daw ito para may mabili sa Cebu, Cavite at iba pang mga probinsya. Mabenta ang bigas na ito sa Marikina Public Market kaya mabilis na naubos. Pinipilahan po. Inaubos na po kahapon lang. Siniguro naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng mga produktong agrikultura sa mga susunod na buwan, kabilang ang gulay at karning baboy. I can safely say na hanggang June or even July walang issue sa supply of almost everything, no? Number one, main reason is marami tayong stock sa NFA. Almost 500,000 tons of rice, no? Then kasagsagan ngayon ng peak harvest season ng bigas. Prices should remain stable at this time, no? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Big winner with a purpose si Caprice Cayetano na ibinahagi ang kanyang napanalunan sa isang foundation na tumutulong sa mga batang lumalaban sa iba't ibang karamdaman gaya ng cancer. At may sagot din si Caprice sa message ng kanyang ate Heart Evangelista. Makichika kay Aubrey Carampel.
Big winner with a big heart. Yan si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner, Caprice Cayetano. Ngayong araw, bumisita si Caprice sa Little Art Foundation, isang NGO na tumutulong sa mga batang may cancer, thalassemia at iba pang karamdaman. Una nang sinabi ni Caprice na bahagi ng kanyang napanalunan ay i-donate niya sa charity. Kaya kanina ay itinurn over na ni Caprice ang kanyang donation. Bukod dyan, nakipag-bonding pa si Caprice sa mga bata. Napili po namin yung Little Art Foundation dahil gusto rin po talaga namin makatulong at ako po gusto ko po ma-experience nila kung paano po maging normal, gusto ko po ma-enjoy nila yung childhood nila at gusto ko rin po ipaalam sa kanila na hindi po sila nag-iisa sa laban na to. Lagi po ako nandito para sa kanila. Kinilig naman si Caprice sa natanggap na mensahe mula sa kanyang idol na si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. Caprice, call me if you need any clothes or anything you need to wear. Ate Heart is here. Oo, kahit anong gusto mo. Kung kailangan mo ng gown, nandito ako. Siyempre po, sino pong hihindi? I would love to po. Grabe, willing po ako at na-excite na po ako na maging Little Heart kung sakali po. Gusto ko pong mag-thank you kay Miss Heart, tsaka na-appreciate ko po yun. Thank you, Miss Heart! Unang nagkatrabaho sina Heart at Caprice sa Kapuso Telefantasia ng Mulawin versus Ravenna, kung saan gumanap si Caprice bilang si Tagaktak na anak naman ng karakter ni Heart na si Alwina. Kahapon naman sa kanyang endorsement contract signing, nagkwento si Caprice ng kanilang muling pagkikita at pag-uusap sa Sparkle On Stronger Together kick-off event. Nasabi po sa akin ni Miss Heart na hinuhulaan niya po na big winner po ako for Kapuso. Kaya kinikilig po ako. Comment naman ni Caprice sa mga nakapansin ng kanilang resemblance. Si Miss Heart po talaga kasi marami rin po ako nare-receive na comments na magkamukha daw po kami dati ng teenage years niya. Kaya nakakakilig po kasi sakto po na yung pagiging fashionista niya po and yung personality rin po talaga ni Miss Heart yung hinahangaan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.